Kayo nang bahala dito kay mama ha. Kapag talaga pinabayaan niyo ito, susuntukin ko talaga kayo. Bili ni Jasmine sa kanya mga kapatid. Wala namang klase ang mga ito dahil bakasyon na. Kaya lang, kailangan pa rin niyang kumayod ng todo dahil siya munang inaasahan ng kanilang pamilya. Bigla na lang kasing naaksidente ang kanyang papa sa tricycle. Mag-ingat ka anak, payo ng kanyang mama Susan. Humalik na muna siya dito. May lagnat kasi ang mama niya. Masakitin ito simula nung umuwi galing abroad, 5 taon na ang makalipas. Hindi naman sila nakaangat sa buhay, ay gumagawa naman si Jasmine ng paraan para muling makabangon ang kanilang pamilya. Sige na, mag-iingat ako. Pasok na ako sa trabaho saad ni Jasmine. Nang makalabas na siya ng bahay, ay doon na tumulo ang kanyang mga luha. Muli na naman niyang naalala ang sinabi ng kanyang mga katrabaho na sa kanya i-minus ang nawalang pera ng mga sale. Hindi niya sinabi iyon sa pamilya. Kakayanin mo pa rin, Jasmine. Panglakas niya ng loob sa sarili. Pinunasan muna niya ang kanyang luha. Nang nasa gilid na siya ng kalsada ay agad niyang nakita ang mga poster ng mga politiko. Sa minutong nakita niya ang mukha ng pinaka-idol niya ay talagang naging heart-shape ang kanyang mga mata. Ang gwapo talaga ng lalaking to! Para bang agad na natunaw ang hinanakit na dala niya. Sino pa kasi ang hindi may in love sa pinakayang, pinakagwapo at pinakamatalinong mayor? Saad niya sa kanyang sarili. Idol na idol naman talaga niya noon pa si David Chanco. Ang bago nilang mayor ngayon. Kaya lang, hindi pa niya ito nakita personal. Kahit man lang noong nag-campaign ito, ay hindi talaga. Sana naman magtagpo ang ating mga landas. Sa tingin naman niya ay maaaring mangyari yon, lalo pa at parating niyang napapanaginipan si David. Lumipas sa mga oras ay naghintay na lang siyang dumating na ang mga customer. Hello ma'am, bagay na bagay yan sa'yo. You are so petite. Masaya niyang sabi sa isang customer na pinili ang isang mahabang dress. Ngumiti naman ito sa kanya. Talaga ba? Kahapon ko pa ito talagang gustong bilhin, pero nagdadalawang isip ako. Mahina siyang tumawa. Naalala niya ito. Ay sus ma'am, sinabi ko naman sa'yo na bagay sa'yo yan. You can fit in the fitting room. Hindi ka magsisisi kapag binili mo yan. Natawa sa kanya ang customer. Ay, sige na nga. Ito na nga ang bibilhin ko. Yes! Umagang-umaga ay nakabenta na agad ako. Masaya niyang sabi sa sarili. Bukod kasi sa buwan ng sweldo ay may commission din sila. Iyon ang strategy ng kanyang pinagtrabahuhan para mabilis lang mabenta ang paninda. Sige po, sasamahan kita sa fitting room, ma'am. Masaya niyang wika dito. Nilingon niya si Harris na siyang manager sa kanila. At siya ding kapatid ng pinapantasya niyang mayor. Nang matapos sa mabindi, ang customer ng dress na iyon ay agad na lumapit sa kanya si Harris. Ang galing talaga ng sales lady na ito. Natatawa nitong sambit sabay yakap sa kanya. Sa tagal ba naman niyang nagtrabaho dito ay talagang naging kaibigan na niya ang manager. Nagmana kasi ako sa iyo, Bax. Sagot niyang kinarot ang tagiliran nito. Pero wala kang boyfriend, Bax. Tinapunan siya nito ng nakakalokong ngiti. At bakit naman naputang usapan doon? Tanong niya naasar. Parati mo na lang talaga akong inaasar tungkol dyan. Malakas na tumawa si Harris. Totoo naman, di ba? Dinaig pa kita. Muli niya itong kinarot. Bigla niyang narinig na may pumasok sa kanilang tindahan. Teka nga lang, at may customer. Informa niya dito. Agad niya itong iniwanan. Sa minutong nakita niya kung sino ang pumasok, ay bigla siyang natigilan. Para pang ang buong mundo ay huminto sa pag-ikot. Good morning, sir. Welcome to Max and Jill Supermarket. Masaya, ngunit kinakabahan niyang bate. Lumingon sa kanya ang idol niyang mayor. Titik pa lang niya, ay ulam na! Nandito ba si Harris?
Tanong nito kapag hindi man lang bumati sa kanya, hindi man lang ngumiti. Unang kita pa lang namin, masungit agad. Hindi naman ganito si Haris Gusto niyang isatinig yon para malaman ni David ang kanyang hinanaing. Nasa likuran po, sagot niya, ngunit biglang tumitig ito sa kanya. She never expected the strange stare he had to her. Namalayan na lang din niya ang kanya sarili na nakatitig dito. Ikaw ba si Jasmine? Muling tanong nito. Bakit niya ako kilala? Saan siya galing sa pangalan ko? O baka ikinuwento ako ni Haris dito? Sunod-sunod ang kanya mga tanong. Tumango si Jasmine. Ako nga po. May bibilhin po ba kayo? She calmed herself. Customer pa rin niya ito. Madami po kaming mga appliances katulad ng dress, caps, shoes, and everything, sir. I am happy to assist you. Nakangiti pa siya kahit kinakabahan siya. Kakaiba rin ang kanyang naramdaman. Hindi siya mapakali. I want a t-shirt. Imporma nito. Lumapad lalo ang mga labi ni Jasmine. Well, magaling ako maghanap ng bagay sa'yo. Halika po, sir. Akala niya susunod sa kanya si David, pero nakatingin lang ito sa kanya. Kaya mabilis siyang hinawakan ng kamay nito at hinilang niya ito papunta kung nasaan na mga damit. Marami ka masusuot dito. Kahit ilan din ay pwede mong bilhin. Lahat ay bagay na bagay sa'yo. Pangungulit niya. Nang nakarating na nila ang mga damitan, ay doon lang niya napagtanto na nakatitig lang pala si Mayor David sa nakahawak niyang kamay dito. Kapag ay malakas itong tumawa. Sorry! Nauutal niya sabi habang unti-unting nagtakip ng mga labi. Ganito po kasi ako kapag na-excite na pipiliin ng damit ng isang customer. Totoo naman kasi yon. Pero itong naramdaman niya kay Mayor David, hindi lang isang simpleng excitement. Sana ma-impress siya sa akin. Tumikim si David. Ang kulit mo nga. Natigilan siya sa sinabi nito. Maraming nagsasabi na isa siyang makulit na sales lady, pero mabait naman. Pero para kay Jasmine, ang sinasabi ni David ay isang mahiwaga at katanggap-tanggap. Makulit po ako? Malik niyang sabi sa sinabi ni Mayor David. Tumango ito. Tama nga ang sinabi ni Haris tungkol sa'yo. Lord, anong ibig sabihin ng mga pangyayaring to? Ito na ba ang mag-aahon sa akin sa kahirapan? Hindi agad makasagot si Jasmine. Sorry po. You should have. Hindi proper sa isang sales lady ang kanyang ugali. Sheesh! Lord, nagkamali ka na naman ba? Para nalaglag ang panga ni Jasmine sa mga narinig. Literal na natuod siya sa kanyang kinatatayuan habang nanlalaki ang mga matang nakatitig kay David. Ang asim ng ugali niya. Gusto niyang isatinig yon. Next time, act normal. Sabi pa nito. Sa minutong yon, nakaramdam ng awa si Jasmine sa kanyang sarili. Para bang ang ugali niyang pagiging makulit ay unti-unting nalulusaw dahil lamang yun sa lalaking ito. Nakaramdam siya ng galit dito pero kinimkim na lamang niya. Sorry po talaga, sir. Hindi ko na po uulitin. Paghingingan ng paumanhin dito. Nakaka-turn off naman ang ugali ng lalaking to. Gwapo pa sana. Masama lang ugali. Talaga lang. Giit pa nito. Hindi na napigilan ni Jasmine ang kanyang emosyon. Bigla na lamang tumulo ang kanyang mga luha. Jasmine, huwag kang umiyak. Sorry po, sir. Sabi niya ulit. Tinalikuran niya ito. Wait. Tawag ni David sa kanya. Pero hindi na siya bumaling pa. Nahihiya siya at sobra siyang naggalit kay David. Ang sama mo! Sigaw ni Jasmine kay David. Wala na siyang pakialam kung ano ang gagawin nito o ano man ang masasabi ng ibang tao sa kanya. Talagang gusto niyang ipahiya si David. Nang nasa likuran na siya at makita niya si Haris, ay doon na siya umiyak. What happened? Nagtatakang tanong ni Haris sa kanya. Umiyak siya ng umiyak. Na makabawi ilang minuto ang lumipas ay tsaka lang siya nagsalita.
Ang kapatid mo! Pinahiya niya ako! Sumbong niya dito. Shesh, nandito ang kapatid ko? Akala ko ba hindi siya papatol sa sinabi ko? Pagsasalita nito, naramdaman niya ang pagkaplos ng kamay nito sa kanyang likuran. Crush ko pa naman siya, pero sama ng ugali niya. Galit niya sumbong. Tinawanan lamang siya ni Haris. Wag mo na masyadong dibdibin yun. Ganyan talaga kasi ang kapatid kong kumag. Kusa siyang kumala sa yakap nito. Nirereto mo ba ako sa kanya? Tumawa ulit si Haris. Kailangan kong gawin yun. At saka, bagay naman kayo. Medyo hindi lang maganda ang pagkikita ninyo. Pinagtataka ni Jasmine kung bakit ngayon lang pumunta ang lalaking yun. Ganoon ba talaga ang ugali ng kapatid mo? Tanong niya dito. Gusto niyang malaman para naman maiwasan na niya ma-inlove pa dito. Hanggang sa may oras pa siya. Nope. Sadyang ganyan lang yan kapag babae ng kaharap. Lalo na kapag maganda. Nakangiti si Haris. Pabiro naman niya itong hinampas. Naalala na naman niya ang tagpo kanina. Pwes, kukulitin ko pa ang lalaking yun. Yon ang naging desisyon niya. Ipapakita niya kay David na hindi lang siya basta-basta na babae. Well, I will challenge you. Paamuhin mong kapatid ko. Nang tignan niya si Haris ay para talagang demonyo itong nakatingin sa kanya. Challenge accepted. Sang-ayon naman siya sa nais itong mangyari. She composed herself. Nang matapos ay bumalik siya kung nasaan si David. David Chanko, di ba gusto mo makitang kapatid mo? Pungad niya dito nang nasa harapan na siya ng gwapong mayor. Nagtaasa naman ang kilay nito. Alam niya kung para saan yun. Kanina ko pa siya gustong makita. Sagot ni David na titig sa kanya. Para siya nitong hinuhubaran. Wala pala siya. Umalis. Kaya wala kang magawa kundi magpa-assist sa akin. Ano pa bang gusto mong bilhin? Giit niya dito. Hindi naman mapansin nito ang kanyang pagsisinungaling. Kaya kong mamili. Sagot nito sa sarkastikong boses. Tumaas ang kanyang kilay pero hindi niya pinahalata. Kakayanin mo makipag-asaran sa lalaking to, Jasmine. Well, ang totoo, hindi bagay sa iyo ang suot mo ngayon. You look like a sugar daddy na inuuto ng isang 18 years old. Pang-aasar niya dito. Pigil siyang tumawa dahil nakakatawa yun para sa kanya. Kitang-kita ni Jasmine ang pag-iba na expression sa mukha nito. Tinignan pa nito ang sariling damit. Are you kidding me? Inis itong turan. Ipinapakita ni Jasmine ang kanyang malakas at peking tawa para ipamukha dito na totoo ang sinabi niya. Ako pa ba ang hindi paniniwalaan mo? Sales lady na mga damit? Sunod-sunod niyang wika. Ang cute niya mainis. Sabi ni Jasmine sa sarili. Iniinis mo lang ako. Giit pa nito na galit na talaga. Nagkabit siya ng balikat. Nagagapuhan naman talaga si Jasmine sa suot nito. Iinisin pa niya ito lalo. Kung gusto mong mas gwapo ka, yung virgin na lalaki tignan. May mas bagay sa iyo. Lihim siyang napangiti. Bibigyan kita ngayon ng mga damit pang lolo. Hanapan mo ko na sobrang ganda. He finally said it. Agad namang namili si Jasmine na may nakakalokong iniisip. Hindi nga siguro siya magaling magbihis. Matapos ang ilang sandali ay marami pa siyang napili. Bagay ba talaga sa akin yan? Tanong nitong nakataas ang mga kilay. Hindi sumagot si Jasmine. Lumakad lamang siya papunta sa fitting room. I-fit niyo po sa loob. Utos siya dito. Wala itong nagawa kundi ang sundin siya. Ang utu-utu naman niya. Ilang minuto pa ay nanlaki ang kanyang mga mata na makita na si David na suot ang tingin niyang hindi babagay dito. How's my look? Tanong nito sa malalim na boses. She never respond. Bakit ang gwapo pa rin niya? Gusto niyang isatinig yon. She could not believe what she just saw.
Bagay nga sa'yo. Ang galing ko talagang pumili. Naging masaya na lamang si Jasmine. She failed her mission, but she looked at the outcomes. Kahit pa siguro magmukha itong pulubi, ay bagay dito. Sabi niya sa kanyang sarili. Nag-fit pa ng iba si David. Talagang bagay dito ang lahat. Siya naman ay naging speechless lang. Hanggang sa umuwi na si David ay hindi pa rin nawala sa isipan ni Jasmine ang idol. Congratulations, David! Masayang sabi ng kanyang Mama Rika. Umisli agad sa kanyang labi ang ngiti. I made it, Mom! I won! Walang pagsisidlan ang kasiyahan ni David dahil sa agad niyang nalaman na siya ang nanalo. You are finally the mayor of this town! She hugged him. Damang-dama naman niya ang kasiyahan ng ina. Kakatapos lang kasi ng halalan kaninang 8:00 ng gabi, and this time, nalaman na agad nila na ang laki ng kanyang lamang sa 3 kalaban. Later on, kahit hindi naman talaga opisyal, ay talagang siya naman ang bagong mayor. Kung nandito lang talaga si Daddy, ay sure ako mas masaya pa yung kaysa sa atin. Kwento ni David. Kumalas naman ang kanyang mama sa yakap. Hays, siyang tunay, David. Grabe yun kapag politics ang pag-uusapan. Anyways, ang mahalaga ngayon ay mayor ka na. Naibalik na sa ating angkan ang pagiging makapangyarihan. Tumango si David. He never forgot what his father said to him about their family. Pero, mas masaya siguro kung may apo na kayo. Pagsasalita ni Harry sa kanilang likuran. Doon lang mang nila ito nakita. Agad siyang ngumiti na makitang kapatid. Bro! Masaya niyang bungad dito. They hug each other. Tama nga naman. David, kailan mo ba ako bibigyan ng apo? Giit ng kanyang ina. Humigpit ang kanyang paghawak sa kopita. His mother never got to forget about it. Ma, wala pa talaga ako napuso ang babae. Saan yan totoo? At mukhang tatanda siguro akong walang magiging girlfriend. Sumimangot naman ng kanyang ina at tumawa ng malakas si Haris. Hindi pwede yan! Inis itong sabi. Lumapit sa kanya si Haris. Congratulations, bro! Isa ka na mayor! Tumango siya dito at ngumiti. Umupo rin ito sa sofa at kanoon na rin si David. All of the years, nabawi na natin ang corona. May diin ang bawat binibitiwang salita ni Haris. Napatitig na lamang siya sa kanyang ina na ngayon ay nakasimangot pa rin. Ayaw talaga nitong wala siyang maipakitang apo. Finally, bro! Ipapamukha ko talaga sa mga tao na makapangyarihan ang ating pamilya sa ngalan ng politics. Punong-puno ng paninigurado ang kanyang boses. Basta ang gusto ko lang talaga ay apo, David. Sapat na sa akin yun bago ako mawala dito sa mundo. Simula sa araw na ito ay dapat maghanap ka ng babaeng papakasalan mo. Giit nito. Hindi na niya napigilan ang kanyang tawa. Walang ibang iniisip ang kanyang ina. Matanda na kasi ito at gustong-gusto na talaga ang magkaapo. Si Haris naman kasi ay naging bakla pa. Si Haris na lang kaya, ma. Natatawa niyang wika. Kumunot naman ang noon ni Haris. Wag ako. Nagtawa na silang lahat pero biglang tumitig sa kanya si Haris. What's with that stare? Nagtataka niyang tanong kasi it made him felt cringe. May dereto lang kasi akong magandang babae sa'yo. Kaibigan ko siya sa pinagtatrabahuan ko. I am the manager at alam ko na single siya. Pwede mo siyang puntahan sa market. Isa siyang sales lady. Hindi ka magsisisi sa kanya. Paliwanag ni Haris na hindi nawala ang nakakalokong ngiti. Hayan ka na naman. Kung sino-sino na naman ang nilareto mo. Naasar talaga si David kapag si Haris na ang naglareto sa kanya. Noong una, niretuhan siya nito ng isang transgender. Akala niya talaga ay babae. Wala naman siyang against sa mga ganoong klaseng tao, pero mas gusto niya talaga yung pure woman. He is straight. This time, bro, hindi na isang biro. Kaya lang, makulit ang babaeng yun.
Sana magtagpo ang landas yung dalawa. Giit pa nito. Patango-tango na lamang siya. Gayunpaman, he felt excitement. He wanted to meet that sales lady. Gusto rin naman kasi niya makapag-asawa na to settle everything. Gusto niyang may makita siyang makulit na anak. David, basta ikaw na lang ang inaasahan ko makapagbigay ng anak sa akin. May diing na sambit ng kanyang mama Rika pagkatapos ng maraming minuto ng katahimikan. Maraming na silang napag-usapan tungkol sa maraming bagay. Ayaw man niyang isipin ang sinabi ng kanyang kapatid ay talagang napaisip siya dito hanggang sa kanyang pagtulog. Hindi makapaniwala si David na hindi siya nakatulog hanggang madaling araw dahil lang sa isang babae. At ngayon, ang laki ng eyebags niya ay siya napansin ng kanyang ina nito. Ano nangyari sa'yo? Taka nitong tanong sa kanya habang may dala itong tasa ng tsaa. Napabuntong hininga si David. Hindi niya alam kung dapat pa niyang sabihin sa ina nito ang totoong dahilan. Madaling araw na ako nakatulog. Wala akong makitang rason kung bakit hindi ako makatulog na maayos. Paliwanag naman niya. Nagsali ng isa pang tsaa ang kanyang ina at ibinigay ito sa kanya. Thanks, Ma. Muli na naman dumapo ang kanyang isipan ang babaeng sales lady na sobrang kulit. He could not move on. Naiinis siya dito, but at the same time, he liked what he had experienced. Bakit? In love ka ba, anak? Giit ng mama niya. Napatigil siya. Ma, paano naman ako may in love? Taka niyang tanong na gusto na ring mainis. Tumawa ang kanyang ina. Joke lang naman. Baka hindi ka lang makamove on sa pagkapanalo mo sa pagiging mayor. Oh, shish! May nakalimutan ako. Dali-dali niyang inilagay sa lamesa ang tasa ng tsaa. Bakit? Sinundan siya ng kanyang ina. Malaki ang kanyang mga hakbang. May pupuntahan ako ngayon sa munisipyo. Tumigil naman ang kanyang ina. Akala ko kung ano na. Sige na, magmadali ka na. Naghihintay na sa iyo ang munisipyo. Masaya nitong sambit. Ngumiti na muna siya sa ina. Nang nasa kwarto na siya, ay naligo siya at nagbihis ng mabilis. Hanggang sa pumaroon na siya sa munisipyo. Marami siyang ginagawa doon. Pero pilit pa rin niyang itinatakwil na isipin si Jasmine. Kinahapunan ay bumalik siya sa brand kung saan nagtatrabaho si Jasmine. Bro! Si Harris ang bumungad sa kanya pero panay ang kanyang tingin sa loob ng brand. Sinong hinahanap mo? Pagsasalita agad ulit nito nang hindi siya sumagot. Doon lang din siya napatitig dito. May bibili lang akong damit. Pagdadahilan niya, kahit ang totoo ay gusto niyang makita si Jasmine. Absent kayo si Jasmine. Alam ko naman na siya ang gusto mong makita. Sambit ni Harris. Napatitig siya dito. Bakit hindi mo sinabi agad? Malay ko pa. Giit din ito. Ay, aalis na lang ako. Sabi ni David, tatalikod na sana siya ay hinawakan siya ni Harris sa kanyang braso. Joke lang. Nandito lang talaga siya. Nasa loob. Busy siya. At may dinadamdam din yata na sakit. Paliwanag nito sa kanya. Malay pa niya sa minutong yon, parang nakaramdam siya ng awa dito. Sige, babalik na lang ako mamaya. Paalam ni David. Hindi na nagsalita pa si Harris. Nang makalayo na siya sa brand store, ay lumingon muna siya saglit. Nakita niya si Jasmine sa may sulok. Umiiyak ito mag-isa. Mas lalo lamang siyang nakaramdam ng awa dito. Ano na bang nangyayari sa kanya? Bulong niya sa sarili. Ngunit natagpuan na lamang ni David ang kanyang sarili na nasa harapan ng isang sikat na fast food restaurant. Wala siyang ibang iniisip kundi ang bilhan si Jasmine. Sana magustuhan niya ito. Bulong niya sa sarili. Nang matapos din siyang bumili, ay bumalik siya sa brand store. Agad siyang nag-text kay Harris at kalaunan ay nasa harapan na ito. Ikaw na lang kaya magbigay niyang kay Jasmine. Giit nito na alam ni David na nangaasar lang.
Nag-desk lang si David. Sabihin mo na lang sa kanya na peace offering ko yan sa kanya. Noong inaway ko siya. Nalaki naman ang mga mata ni Haris. Tama nga ako. Iba kasi ang emosyon ni Jasmine ngayon. Hay, ewan ko ba sa kanya kung ano dinadamdam niya. Pero siya, ako na magbibigay nito. Basta, huwag kang masyadong madaldal. Ibigay mo na lang yan sa kanya. Inising sambit sa kapatid. Hay, oo na. Salamat naman, natauhan ka na. Alam ko talaga na gusto mo si Jasmine eh. Punong-puno pa rin ang boses ito ng pangaasar. Hay, kung ano-ano na lang ang sinasabi mo dyan. Sige na, aalis ako. Paalam niya dito. Kagat labis siyang tumalikod dahil ayaw niya sumilit ang kanyang ngiti. Nang makaalis na siya, ay iniisip niya kung ano ang magiging reaksyon ni Jasmine sa ibinigay niyang pagkain. Araw-araw na hinihintay ni Jasmine na sakaling bumalik si David. Gusto man niyang tanungin si Haris, ay nahihiya naman siya. Ang tamlay mo naman. Hindi ka ganyan noong mga nakaraang araw. 1 linggo ka ng ganyan na. Sita ni Haris sa kanya na lumapit ito. Agad niya itong tinignan sa mga mata. Anong matamlay? Ganito lang talaga ako kapag may iniisip. Isa lamang kasinungalingan ang sinabi ni Jasmine. Talaga ba? Natatawa si Haris na talaga namang hindi naniniwala. Kilalang kilala kita, Jasmine de la Cruz. Napabuntong hininga si Jasmine. Ay, ganito kasi. Hindi ako makatulog na maayos. Ilang gabi na. Nagtaasan ang kilay ni Haris. Interesado ito sa ikukwento niya. Sa tingin ko, ay alam ko kung saan hahantong ang sasabihin mo. Tinitigan niya ito ng husto. Dahil sa kapatid mo. Tumawa naman agad si Aris ng malakas. Mabuti na lang ay wala silang customers sa mga oras sa iyon. Kinurot niya ang tagiliran nito. Huwag mo nga akong tawanan. Akala mo ba madali lang para sa akin to? Giit niyang naiinis. Lumayo naman sa kanya si Haris na para bang may nakakahawang sakit siya. In love ka sa kapatid ko. Simple nitong sabi. Natameme na lamang si Jasmine. She never knew what she truly felt. Baka kasi binibiro lamang siya ng tadhana. Ayaw naman niya ma-in-love agad kay David. Nasa harapan ngayon ni David ang brand store. Nagdadalawang isip siyang pumasok dahil sadyang natatakot siyang galit sa maaaring madatnan. Bakit pa ba ako pumunta dito? Naguguluhan na talaga si David sa kanyang nararamdaman. Ngunit namalayo na lamang niya ang kanyang sarili na binuksan ng kusa ang pintuan ng brand store. Na makapasok siya ay agad niyang tinignan ang biniling mga pagkain at bulaklak. Magugustuhan kaya ito ni Jasmine? Tanong niya ulit sa sarili. Hindi naman niya ito gagawin sana. Patuloy niyang hinahanap si Jasmine. Natagpuan niya ito nag-arrange ng mga damit. Tumikim si David. Hi. Pungad niya dito. Gulat ang ipinawi ni Jasmine sa kanya that when David saw her eyes, he did not expect it. Anong gusto niyo pong damit? Kaswal lamang ang boses ito. Lihim siyang bumuntong hininga. Bibilhin ko lahat na pipiliin mo para sa akin. As he said that, Jasmine looked at him with amusement. Dumapo sa labi nito ang pilit ng ngiti. Sige, lahat naman ito ay bagay sa iyo. Imporma nito sa mahinang boses. Pero hindi siya sumunod kay Jasmine, kaya tumigil din ito. Wala dito ang mga damit ng mga lalaki. Nahihimikan niya ang pagkainis si Jasmine. Ang cute niya talagang mainis. Gusto niyang isatinig yun sa babae. Bago pa man siya sumagot ay inilahad niya ang dalang pagkain para kay Jasmine. Here, para sa'yo to. Nahihiyang sabi ni David. Kitang-kita niyang hindi alam ni Jasmine kung ano ang sasabihin, kaya muli siya nagsalita. Libre ko ito. Nakita ko kasi malungkot ka. He should not said it. Talaga? Nauutal nitong paninigurado. It sounded so calm. May problema ka ba?
He shouldn't ask her that, but he was really curious. Tumango-tango si Jasmine bilang sang-ayon. Pero hindi mo maintindihan yun. Siya naman itong tumango. Well, hold these foods para naman gumaan ang loob mo. Paliwanag niyang nakatingin pa rin sa mga mata ni Jasmine. Kinuha ni Jasmine ang supot. Lihim namang sumaya si David. Akala niya ay hindi nito yun kukunin. So, lahat pa talaga bibilhin mo? Tanong ni Jasmine na naninigurado. Alam kasi ni David na may komisyon din ang sinong mang sales lady na makabenta ng kahit na ano sa brand store na ito. Ngumiti si David, tumango siya at nagsalita. Basta bagay talaga sa akin. Gusto ko kasi yung pinili mo para sa akin noon. Kita niya ang pagkagat ni Jasmine kapag Juan ay tumalikod na ito sa kanya at tumakad na. Tara, madami akong ipapasuot sa iyo. Ramdam niya ang excitement sa boses ito. Siya naman ay dinamdam din ang pagkakataon na hindi ito naiinis sa kanya dahil may gusto pa siyang sabihin kay Jasmine. Ilang mahabang oras pa ang lumipas ay marami nang napili si Jasmine para sa kanya. He fitted them all and he liked them. Kahit pa sobrang kinukulit siya ni Jasmine na suotin ang lahat kahit may hindi siya gusto. Hindi mapakali si Jasmine sa araw ni ito dahil sa naghihintay na lamang siyang dumating si David. Huy, kanina pa kita napapansin ah. Hindi ko maintindihan kung anong ginagawa mo. Minsan, napapatulala ka na lang. Minsan naman ay napapangiti ka dyan. Minsan naman ay naglilinis ka kahit wala namang dumi. Tinutupi mo ang mga natupi ng damit. Natatawa si Harry habang sinasabi ang mga yon. Agad siyang tumigil sa ginagawa at malapad na ngumiti dito. Malay ko ba? Sobrang saya ko lang kasi ngayon. Ang dami nangyari nitong mga nakarang araw at hindi ko sila makakalimutan. Paliwanag niyang titig na titig kay Haris. At saka, bigla na lang din ako napapangiti. Nag-cross ng arm si Haris at nakakaloko ang ngiti nito. Parang in love ka na yata talaga. Hindi ko na yata mapipigilan yan. Mahina siyang natawa. Muli na naman bumalik sa kanyang alaala ang dahilan kung bakit hindi siya makatulog na maayos kagabi. Spill the tea, my best friend. Kitang-kita niya ang interes ni Haris. Nagdalawang isip pa siyang sabihin. May date kami ni David. Wow! Mas sabay malakas sa tili si Haris. Agad niyang tinakpan ang bibig nito para mapigilan dahil may mga customer na sila. Ang ingay mo? Sita niyang kinikilig. Hindi lang ako makapaniwala na ang isang katulad mo ay papatulan ng kapatid ko. Alam ni Jasmine na biro lang yon, kaya kinurot niya ang tagiliran nito. Ang harsh mo naman? Malakas siyang natawa. Nagtawa na silang dalawa ni Haris. Ikinuwento niya rin kung paano siya niyaya ni David. Bumalik ang lahat ng yon sa kanyang isipan. Ngunit ang dahilan kung bakit din siya natulala ay ang pagdadalawang isip niyang makipag-date kay Jasmine. Marami nakapagsabi sa akin na may asawa na daw ang lalaking yun. Gusto niyang itanong kay Haris pero nahihiya siya. Kung sa bagay, gwapo si David. Baka nga totoong may asawa na ito. Hindi na muna pumasok si David. You are too excited. Ipapakilala mo sa akin soon ang magiging asawa mo, ha? Tuwa ang namutawi sa mukha ng kanyang ina. Ikinuwento niya kasi may date siya ngayon at si Jasmine yun. Yes naman, ma. Hindi kayo magsisisi sa babaeng yun. She is gorgeous, mabait, madaldal, sweet, hardworking, at medyo makulit din. Paliwanag niyan todo ang ngiti. Finally, may babae ka nang gustong ipakita sa akin. After all these years, akala ko nga bakla ka. Natatawa ito. Nagpout naman siya biglang ganti. Ma, hindi nga ako si Haris. O siya, pupunta na ako sa venue na date namin. Baka malate pa ako. He kissed her in the cheek bago umalis.
Simula noong makilala niya si Jasmine, ay kinuwento na niya agad sa ina ang tungkol dito. Kahit pa na walang kasiguraduhang makukuha niya ang loob ni Jasmine. But all she needed to do is to make her fall in love with him. Sisiguraduhin kung sa akin ang bagsak ng babaeng yun. Nasa isip niya lamang yon. Good morning, sir. May reservation kayo? Tanong ng receptionist sa kanya. Nasa isang high-end restaurant siya. He did not want to just settle for less for his first and formal date with Jasmine. Yeah, David V. Chanko. Sambit niya sa pangalan. Nalaki ang mga mata ng receptionist at kalaunan ay ngumiti. Hindi niya ipagkakaila na isa siyang sikat na personalidad dahil sa kanyang kagapuhan. Your name is verified, sir. Thanks for dining here. Sabi ng receptionist sa kanya. Please follow me. Agad naman siyang sumunod. Sa isang VIP ang kanyang book. Nandito na po tayo. Imporma nito na matunto na nila ang isang napakagandang venue na kitang-kita ang kabilang isla at ang malawak na dagat. Nagpasalamat na siya sa receptionist at umalis na rin ito. Sigurado akong magugustuhan mo ito, Jasmine. Bulong niya sa sarili. He looked at his watch. 20 minutes had left. Wala pa rin si Jasmine. Malayo din naman ang brand store na yun. Bulong niya ulit. Ilang sandali pa ay may waiter na lumapit sa kanya para ibigay ang complimentary appetizer at ang wine. Nag-thank you naman siya agad dito. He looked at his watch again. Nasaan na ba si Jasmine? 40 minutes na kasi ang nakalipas. O baka na traffic na yun. Ay, maghihintay na lang ako. Sandali pa ang lumipas ay may waiter na lumapit sa kanya. Sir, ikaway niyo lang po ang inyong kamay para ma-deliver na namin ang pagkain. Imporma nito. Tumangula si David. Inis na ang naramdaman niya dahil kinakabahan na rin siyang hindi siya sisiputin ni Jasmine. Kung hindi niya ako sisiputin, ano naman ang kanyang dahilan? Tanong niya sa kanyang sarili. Pero lumipas pang isang araw ay wala na talagang dumating. Panay na rin ang lapit ng waiter sa kanya to inform him about the duration of the food. Kung lalagpas pa ng 2 oras, kainin niyo na lang ang pagkain. Imporma niya sa waiter. Gusto pa sana nito magtanong o magpikil ay ipinaliwanag na niya agad ang dahilan. He just waited until 2 hours left. Why, Jasmine? Tanong niya sa sarili. Tumayo siyang pumunta sa fence at sumandal. Tinanaw niya ang tanawin. Napakagat siya ng labi. Nadismaya siya at nagalit kay Jasmine. Ngunit ilang sandali pa ang lumipas ay tumunog ang kanyang cellphone. Nag-text si Harry sa kanya tungkol sa dahilan ni Jasmine. Ang babaeng yun! Inis siyang napatampal sa kanyang noo. Agad niyang nilisanan ang lugar na iyon. Nagmadali siyang bumalik sa kanilang bahay at kinuha ang kanyang mga dokumento. Ito na siguro ang magpapatunay na single ako. Giit niya sa sarili habang hawak ang mga dokumentong nagpapatunay na hindi pa siya kasal o wala pa siyang asawa. Bumiyahe na si David papunta sa brand store. Nang nasa brand store na siya ay bumuntong hininga na muna siya. Hinanap niya agad si Jasmine. Jasmine! Napalingon agad si Jasmine na marinig nito ang boses si David. Naipikit nito sa takot ang mga mata. David, sorry kung hindi ako nakapunta doon. Tell me, Jasmine, what really is your reason? Galit si David pero hindi niya yung ipinapakita kay Jasmine. Hindi niya lamang mapigilan ang kanyang boses. Kapag Kwan ay titig na titig sa kanya si Jasmine na sobrang natatakot. Kumibot-kibot ang labi nito. Walang lumalabas na salita sa bibig. 2 oras ako naghintay sa'yo doon. I need your explanation, Jasmine. He even tried to calm himself. Ayaw niyang takutin talaga si Jasmine. Sorry kung hindi ako sumipot. Sadyang natatakot lang ako sa asawa mo. Ayaw ko maging kapit ako. Paliwanag dito sa boses na sobrang natatakot.
Nakita niyang lumapit sa kanila si Haris. Nakangiti ito. Mas agaw ang reaksyon ni Jasmine. Ay, I don't have a wife, Jasmine. Where did you hear that kind of stuff? Sa puntong yon ay gusto niyang makitang mag-iba ang reaksyon ng mukha nito. Wala kang asawa? Tanong ni Jasmine, gustong manigurado. Tumango naman si David. He assured it. Nang malapit na sa kanila si Haris, ay nagsalita agad ito. At hindi ko sinabi sa yung totoo, Jas. Si Haris ang nagsalita. Akala ko kasi noong una ay nagbibiro ka lang. Ngunit hindi na nakapagsalita si Jasmine. Kinatitigan na lamang niya ito. Kaya kong patunayan sa iyo na single ako. Daig pa ni David ang isang attorney sa boses niyang gustong ipanalong isang kaso. Here, read these documents. Kahit nagdadalawang isip si Jasmine, ay kinuha nito ang mga dokumento. Totoo nga. Yun lang ang nabanggit nito pagkatapos itong basahin ang lahat. Natawa si David. Nadama niya agad ang kalma. Tumingin siya sa kanyang kapatid. Bakit mo naman kasi hindi sinabi sa kanya agad? Sisi niya sa kapatid na para bang nanonood lang ng teleserye. Nakibit ng balikat ito. Sa tingin mo ba papaniwalaan ako na isang babae na in love sa isang lalaki na walang kasiguraduhan? Dahil sa sinabi ni Haris ay napatingin siya kay Jasmine. In love siya sa akin? Gusto niyang isaboses yun. Kitang-kita niya ang reaksyon ni Jasmine. Nahihiya ito at napagmulahan na ng pisngi. Hindi totoo mang sinasabi mo, Haris. Galit na sita ni Jasmine. Tumawa si Haris. Sige na, mag-date na kayo. Nagtagpo ang mga mata nila ni Jasmine. It was like a dream come true for David. Lalaki siya, ngunit alam niyang kilig ang kanyang nararamdaman sa mga oras sa iyon. Shall we? Pagsasalita ni David. Alanganin pang tumango si Jasmine pero naramdaman niyang totoo ang sinabi ni Haris. Sana nga ay in love siya sa akin. Gusto niyang isatinig yon. Hindi maintindihan ni Jasmine ang kanyang nararamdaman. Simula kasi noong nag-date sila ni David ay mas lalo pang lumalalim ang kanyang pagmamahal na naramdaman dito. Everything was so different now. Ang bilis ng panahon, ano? Masayang pagsasalita ni David sa kanyang tabi. Tumango-tango siya. Anong ibig mo sabihin? Mas lalo pang natawa si David. Akalain mo yun? 3 linggo na kitang parating kasama. Naramdaman ni Jasmine na may malalim pang ibig sabihin si David sa kanya. Naalala naman ni Jasmine ang mga masasayang araw na parati siya nitong ini-effortan. Parati siya nitong niyayaya mag-date sa mamahaling restaurant. Dinala rin siya nito sa City Hall para ipakilala sa mga official. Nitong nakaraang linggo lang din ay nagbakasyon silang dalawa sa Siquijor City. Yeah, ang saya nating dalawa. Ngunit medyo nalungkot si Jasmine. Parati na kasi niyang naiisip kung anong real score nilang dalawa. Hindi naman kasi nag-confess sa kanya ito at ganoon na rin siya. Kung hindi lang talaga dahil kay Haris ang lahat ay hindi sila magkakakilalang dalawa. Ihatid mo na lang kaya ako, giit ni Jasmine nang hindi sumagot sa kanya si David. Nasa rooftop kasi sila ng kumpanya ni David. Paborito raw itong tambayan ni David. Uuwi ka na? Ang aga pa. Pigil nito. Hindi rin siya umimik. Kinuha niya ang beer sa tabi at uminom. Ayaw din kasi niyang malasing sa harapan nito kaya gusto na niyang umuwi. Gabi na. Baka kung ano pa ang mangyari sa akin. Tugon naman niya. Kahit magkatabi sila ay para bang ang layo ng kanilang agwat. Ayaw din ni Jasmine na tumingin dito dahil kakaiba na kasi ang kanyang nararamdaman sa minutong yon. Alam mo ba na ngayon lang ako nagkaganito sa isang babae? Tanong ni David. Dahil sa tanong na iyon ay hindi alam ni Jasmine kung dapat pa siyang sasagot agad. She never expected it. How come David will ask her like that? Wala ka bang sasabihin?
Muling pagsasalita ni David. Sa'kin? Huli na siyang makasagot. Tumawa ng mahina si David. Oo, ever since, naranasan ko naman ang magkaroon ng girlfriend. Pero sa'yo ko lang talaga naramdaman ang hindi maipaliwanag na emosyon. I don't really get it. Gusto na lamang ni Jasmine na makinig siya sa mga sasabihin ni David. Everything was so strange. Sa palagay ko, ay in love na yata ako sa'yo. Huli nitong sabi. Dahil doon ay napatingin na siya dito na sobrang gulat. Sa puntong yon ay talagang malakas at tumipok ang kanyang puso. Umiinit din ang kanyang pisngi. Huwag ka nga magbiro ng ganyan. Lasing ka lang. At saka, paano ka naman may in love sa akin na kaibigan naman tayo? Kahit ayaw naman talaga ni Jasmine na isiping magkaibigan lamang silang dalawa. Kaibigan? Yun lang ba ang tingin mo sa mga nangyayari sa atin? Nang matapos sabihin ni David ay nagtagpo ang kanilang mga mata. She could see his Andromeda-like eyes. Para siyang kinakausap ng mga mata nito. His lips were like inviting her to kiss it. Iyon lang naman talaga tayo. Di ba? Mahina lamang ang kanyang boses. Tumalab na yata sa kanyang katawan ng isang case ng beer na ininom nila. Hindi na kasi niya makontrol ang kanyang damdamin. Paano kung higit pa doon ang gusto ko, Jasmine? What will you do? Sunod-sunod itong tanong, ngunit ang boses si David ay parang musika na parati siyang pinapakinggan. Hindi ko alam. Doon lamang niya nailayo ang paningin. Kapag walang nais magsalita sa kanilang dalawa. Lumagok ulit siya ng beer at iyon ang naging dahilan kung bakit siya sobra nang nalasing. Mahal kita, David. Nasambit na lamang niya. Ilang mahabang minuto ang lumipas. Wala siyang narinig na sagot mula kay David. Para bang hindi ito naniniwala sa kanya. Ilang minuto pa ang lumipas ay bigla niyang naramdaman ang daliri nitong humaplos sa likuran ng kanyang palad. David, anong masasabi mo sa sinabi ko sa'yo? Inalayo niya ang kanyang kamay dito. His fingers made her feel the mysterious tingling. Lasing na talaga ako. Gusto niyang isatinig yon. Gusto kong sabihin sa'yo, nakakaiba ang naramdaman ko para sa'yo. Hindi ko alam kung tama ba itong tinatahak ng puso ko. I don't want to be hurt, and I don't want to hurt someone's heart. Natigilan si Jasmine. Bumuntong hininga siya para malabanan ang kaba na nararamdaman. She never thought David will be like that. So, ayaw mo sumugal? Iyon lamang ang lumabas sa kanyang bibig. Alam ni Jasmine na lasing na silang dalawa ni David, kaya kung ano-ano na ang kanilang pinagsasabi. Ngunit totoo naman kasi ang kanyang naramdaman. Hindi naman sa ganoon. Gusto ko lang maging sigurado sa nararamdaman ko para sa isang babae na mamahalin ko. Ayaw kong makasakit. Gusto ko sigurado na talaga. Paliwanag ni David. Muli siyang tumingin dito. Sigurado ako sa nararamdaman ko. Mahal kita, David. Under any circumstances. Pero kung ikaw, sana mamahalin mo rin ako. Matagal na kitang minahal. Parati kong nakikita ang mga posters mo at mga posts mo sa social media. I am a fan. Mahirap nga namang intindihin ang nararamdaman ko na ito kasi isa lang akong ganito. Mahaba ang kanya sinabi, ngunit kaswal lamang niya yung naisatinig. Hindi muna sumagot si David. Lumagok muna ito ng beer. Handa ka na bang masaktan? Tumaas ang kanyang kilay. Tinignan niya ang mga ilaw sa kabilang building. Parati ako nasasaktan ng mga lalaking minahal ko. Handa na ako sa anong masasakit na karanasan na maaari kong maranasan. Kaso walang ulit ang kanyang boses kahit nalalasing na talaga siya. Tumawa ng mahina si David. Mahal kita, Jasmine. Nasabi ko na ba sa'yo yun? Lasing na nga tayong dalawa. Sagot niya at dahilan yon para malakas silang tumawa. Ang natitirang mga beer ay agad na nalang inubos. Doon na rin sila nakatulog.
At bago siya tuluyang sinakop ng antok, alam niyang yumakap sa kanya si David. 3 araw na ang matuloy na lumipas. 3 araw na rin siyang natutuwa sa mga ginagawa nila ni David. Sasama ka ba sa akin ngayon sa isang barangay? Ayon ni David sa kanya, nasa brand store ito ngayon, binibisita siya dahil na-miss daw siya nito. 2 araw na kasi silang hindi nagkita dahil naging busy si David sa munisipyo. Di na muna, may gagawin pa ako dito dahil ayaw ko mawala ng trabaho. Paliwanag niyang nakangiti. Lumapit si David at bigla na lamang siyang niyakap. Hindi pa rin sanay si Jasmine sa kaswitan nito. Ako nang bahala sa manager mo. Tsaka ako din ang may-ari ng brand store na ito. Revelasyon ni David. Napakala siya dito ng kusa. Ano? Ikaw ang may-ari nito? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Natawa si David sa kanyang reaksyon. Muli siya nitong niyakap. Ayaw ko lang. Hindi naman kasi importante. Totoo naman ang bagay ni iyon. Pero, hindi ka talaga sasama ngayon sa akin? Masaya sa barangay na iyon. Nag-isip na muna si Jasmine. Ay, sige na nga. Kapag kwan ay agad na siyang hinila ni David. Mabuti na lang talaga pumayag ka. Sigurado ako magugustuhan mo ang adventure na ito. Masaya nitong turan. Adventure? Nagtataka niyang tanong. Tumango si David. Napakaliblib kasi ang barangay na iyon. Mamibigay kami ng mga groceries at kung ano-ano pang kailangan na barangay na iyon. Ang bait mo naman. Natutuwang sabi ni Jasmine. Pera din naman ito ng mga taxpayer. Gusto ko may magandang mapupuntahan ang mga pera ng sambahayan. Paliwanag nito. Kinurot niya ito sa tagiliran kahit nagdadrive na. Excited na tuloy akong makakita ng mga bata doon. Nagtagpo naman ang mga mata nilang dalawa na para bang kailangan nilang gumawa noon. Ngumiti si David ng nakakaloko hanggang sa tinahak na nga nila ang barangay na iyon. Nakasunod sa kanila ang mga malalaking truck na punong-puno na maraming ipapamigay sa barangay. Ang babait ng mga opisyal, namamanghang sabi ni Jasmine. Naalala niya ang mga sinasabi ng mga ito sa kanya. Pero mag-iingat ka pa rin sa iba dahil plastic ang mga yun. Imporma nito. Ngumisi lamang si Jasmine. Natahimik na lang siya at tinanaw ang magandang tanawin sa dinadaanan nila. Makaraan ng ilang oras ay huminto na ang kanilang mga sinasakyan. Hanggang dito na lang ang mga sasakyan natin. Maputik na kasi ang daan. Paliwanag ni David. Tinignan niya ang mga taong galing sa liblib na barangay. Kitang-kita niya kung ano ang mga klaseng tao ang mga ito. Naawa tuloy siya. Tutulong ako. Bigla niya sambit. Humalik lang sa kanya si David na siyang nagpangiti sa kanya pero siya ring ikinalungkot niya. Ano ba talaga tayong dalawa, David? Nang matunto na nila ang payak na barangay, ay agad na silang tumuloy sa pinagawa nilang kubo. Parati kasing binibisita ni David ang barangay ni ito dahil nagagandahan din siya sa mga tanawin. Parati ko talaga pinupuntahan ng barangay na ito. Hindi pa man ako mayor. Kwento niya kay Jasmine. Kitang-kita niya ang kasiyahan dito. Naalala niya kapag kwan ang nangyari noong nag-inuman silang dalawa sa rooftop. She confessed and he did too. Ang gandang tumira dito. Sariwang-sariwa ang hangin at saka malayo sa ingin ng lusod. Magaan talaga ang kanyang pakiramdam. May pupuntahan tayo mamaya. Balak dalhin ni David si Jasmine sa isa sa mga pinakamagandang tanawin sa lugar ni ito. Saan naman yun? Taka nitong tanong. Malapad na tumawa si David at tumalik sa noo ni Jasmine. I really love this woman. Secret na muna, para naman ma-excite ka. Giit niya. Kinurot naman ni Jasmine ang kanyang braso. Salamat ka pala sa pag-ayos sa akin dito. Kahit papaano ay nakalayo rin ako sa trabaho. Saad nitong nakatitig sa mga bundok. Natuwa naman siya. Gusto mo bang
Parati na lang tayong umaalis. Natawa si Jasmine. Tapos ano naman ang kakainin ng pamilya ko? Hinalikan niya si Jasmine at saka muling sumagot. Kung magiging asawa na kita, ay wala kang alalahanin. Magiging reyna ka ng mansyon natin. Wala kang ibang intindihin, kundi ang mahalin ako. Malambing na sambit ni David. Simula kasi noong makilala niya si Jasmine, gusto niyang madaliin ang lahat. They love each other. Ramdam nila yon kahit walang label ang kanilang relasyon. Para bang hindi naman nila talaga kailangan ang bagay ni iyon. Kasal? Hindi pa nga tayo. Giit nitong nakatingin ulit sa tanawin. Kapag Juan ay hinawakan niya ang kamay nito. Kailangan ba natin ang ganoong bagay, Jasmine? Alam naman natin na mahal natin ang isa't isa. We are in a modern wolf. Everything is new. Natameme si Jasmine dahil sa kanyang sinabi, kaya muli siya nagsalita. But, if you want me to court you, hahayaan mo ba ako? Narinig niya ang pagbuntong hininga ni Jasmine. Sa tingin ko, mas okay na siguro ang mag-next level na lang tayo. Yung diretsuhan na, pero alam nating sigurado. Hindi na siya sumagot dito dahil pareha sila ng iniisip ni Jasmine. Hinila na niya si Jasmine patungo sa ipinagmamayabang niyang tanawin. At ilang saglit pa ang lumipas ay natuntunan nila yon. Ang ganda naman dito! Namamanghang sabi ni Jasmine. He hugged her with all of his might. Nagustuhan mo nga. Sabi ng local dito, ayaw nilang maging open pa ito sa marami. Kaya ako at ikaw lang talaga ang nakakaalam na hindi taga rito. Mabuti na rin yun. Para tayo lang ang maka-appreciate ng kagandahan nito. Sang-ayon siya sa sinasabi nito. Hindi ka ba maliligo? Tanong niya kapag Juan. Ligong-ligo na kasi siya. Tinignan siya nitong nakakaloko. Hanggang sa naghubad ba agad siya ng damit at mabilis na nag-dive sa malinaw na tubig. Talagang hindi makapaniwala si Jasmine sa mga nangyayari sa kanila. Lalo pa noong nasa gilid na sila ng bato at hinahalikan siya ni David ng sobrang laya. Umiinit ang katawan ko. Malambing nitong bulong sa kanya. Hinayaan niya ang mga galaw ni David hanggang sa lumalalim pa ang kanilang pag-iisang init ng katawan. Isang oras ang lumipas ay magkatabi na lamang sila habang nakatanaw sa falls. Hindi ako makapaniwalang umabot tayo sa ganito. Talagang kakaiba ang naramdaman ni David. Mahal mo ba talaga ako, David? Yun lamang ang sagot ni Jasmine. Bahagya niyang nilingon ito. Ngumiti siya. Nakalimutan mo na ba ang mga sinasabi ko noong nasa rooftop pa tayo? Tanong naman ang sagot nito. Nagibit ng balikat si Jasmine. Kung ganoon, mahal kita, Jasmine. Sa tuwing hindi tayo magkasama, ay hindi ako mapalagay. Namimiss kita. At kung nandito ka naman sa tabi ko, ay sobrang saya ko. Nagising na lang ako isang araw na mas lumalalim na pala ang pagmamahal ko sa iyo. Patuloy pa ni David. Hindi makapaniwala si Jasmine na ang kanyang idol ay pinagpantasyahan noon ay nasa kanyang tabi na. They shared each other's body. They shared thought and smiles. Ano pa ba ang papangarapin niya? Gusto ko mas lumalim pa ang relasyon na meron tayo. Katulad mo, ay hindi ko gustong malayo sa iyo. Nasanay na ako sa iyo, David. Tumawa siya ng mahina. So, ano pa ba ang patunayan natin sa isa't isa? Mahal naman natin ang isa't isa. Narealize si Jasmine na hindi naman na importante ang label nila. Ang mahalaga ay kaya nilang mahalin ang isa't isa sa ganoong setup. Payag ka bang maging asawa ko kapag nagkataon? Tanong ni David na siyang ikinagulat niya. Nagdalawang isip siyang sumagot agad pero nagpatuloy na nagsalita si David. Mangyayari lang yun kapag handa na tayo maging isang masayang pamilya. Ganoon din naman ang gusto ni Jasmine. Sumandal na lamang siya sa balikat ni David at ipinikit ang kanyang mga mata.
Isang linggo ang lumipas, sobrang saya ni Jasmine dahil maraming nagbago sa kanilang dalawa ni David. They all have that time to each other. Parati nilang pinapasaya ang isa't isa. Ang tagal namang magising ng lalaking to. Bulong niya sa sarili nang makitang wala itong kumot. Hubad pa naman ang katawan nito. Ay, makaligo nga, sabi pa niya. Nasa kondo silang dalawa. Nang nasa loob na siya ng banyo, ay isa sa iniisip ni Jasmine kung kailan kaya siya ipapakilala ni David sa mga magulang nito. Pero mabilis din niyong nawala dahil sa mas gusto niyang hindi na muna siya makilala ng mga magulang nito. Nang matapos na siyang maligo, ay agad na siyang lumabas. Hindi pa rin nagigising? Tinignan niya ang orasan sa pader. Biglang tumunog ang cellphone ni David sa may mini table, malapit lamang sa kanyang kinatatayuan. Ayaw niya sanang basahin, pero nagtataka na talaga siya. Pero na mabasa niya iyon, ay nangunot ang kanyang noo. Ayaw akong makita ng mga magulang niya? Galit sila sa akin? Bakit? Gusto niyang istatinig ang mga bagay na iyon. Tinignan niya si David na natutulog pa rin. Kapag kuwan ay mabilis siyang nagbihis para makauwi at makapagtrabaho. Mali naman pala ang mahalin ka, David. Bulong niya sa sarili nang nasa labas na talaga siya. Makaraan ng ilang oras ay natagpuan na lamang niya ang kanyang sarili na tulalang-tulala sa brand store na pinagtatrabahuhan. Kahapon lang, ang saya mo. Ngayon naman ay para kang nawala ng 1 milyon. Si Harris ang lumapit sa kanya para asarin pero wala siyang naramdamang magandang mood. Hindi siya agad nakapagsalita. Huy, may marami ng customer. Imporma nito. Doon lang siya tumingin dito. Hindi man lang siya ngumiti. Lumapit siya sa customer at binigyan ang mga damit na hindi naman talaga bagay. Jasmine. Tinig yun ni David. Natigilan siya sa kanyang ginagawa pero agad din nagbisi-bisihan. Jasmine, mag-usap nga tayo. Giit nito, kahit may mga customer pa malapit sa kanya. Busy ako, David. Mamaya na lang. Matamlay ang kanyang boses, pati na rin talaga ang buo niyang katawan. Narinig niya ang malalim na pagbuntong hininga ni David pero hindi na siya nito kinulit. Siya naman ay inaasikaso lamang ang mga customer na lalong nagpainis sa kanya. Sumapit ang hapon ay ganoon pa rin siya. Jasmine, anong nangyari sa'yo? Bakit mo na lang ako biglang iniiwasan? May nagawa ba akong mali? O nasabing hindi mo nagustuhan? Sunod-sunod itong tanong sa kanya habang nakasunod kung saan-saan na siya pumupunta sa loob ng brand store para lamang maiwasan ito. Wala kang kasalanan. Giit niya naman dito na kunwari siya nagtutupi. Pero bakit mo ko iniiwasan? Tanong nito ulit. Hindi pa rin niya ito nilingon. Nakibit siya ng balikat. Trip ko lang. Mabilis siyang hinawakan ni David sa braso. I'm serious here, Jasmine. Bakit ka ba nagkakaganyan? Naramdaman ni Jasmine na gusto na nitong mainis sa kanya, kaya nilingon na niya ito. Mahindi kasi nasabi sa akin. Yon ang totoo. Sabi niyang naiinis na rin. Nalaki naman ang mga mata ni David na para bang hindi nito alam kung ano ang sasabihin agad. Napabuntong hininga na rin ito. Tsaka lang nito binatiwan ang kanyang braso. Is it about the text message? Tanong nito sa boses na nag-aalala. Hindi siya sumagot, bagkus sinira niya ang mga damit na tinupi para tupiin ulit. Jasmine, it was just a joke. Hindi mo ba binasa yun ng buo? Tanong nito ulit. Hindi pa rin siya lumingon dito. Pero muling nagsalita si David. My mother wanted to see you. Nag-joke lang siya sa text na yun dahil nababagot na siya. Ang paliwanag nito ang nagpakalma sa kanya. Patunay mo muna sa akin na nagsasabi ka ng totoo. Wika niya. Ngumiti naman sa kanya si David. Kinuha nito ang cellphone sa bulsa at ipinakita sa kanya ang kabuuan ng text.
Kasalanan ko pala. Gusto niyang isatinig yon. Hindi ka pa ba naniniwala sa akin? Tanong nito ulit. Kapag Juan ay ngumiti na siya bilang sagot, dinambahan niya na mahigpit na yakap si David. Akala ko kasi ay hindi ako gusto ng mga magulang mo. Ganito lang naman kasi ako. Saad niya. He kissed her in the forehead. Sinabi ko naman sa'yo na hindi masama ang mga magulang ko. Hindi lang talaga ako handa na ipakita ka sa kanila agad. Dahil sa sinabi nito, ay nagbago ang kanyang emosyon. Lumayo siya dito. Hanggang ngayon ba ay yun pa rin ang naramdaman mo? So ibig sabihin, ay hindi mo pa ako ipapakilala sa mga magulang mo? Kahit gusto na nila ako makita? Sunod-sunod ang kanyang tanong. Malay ba niya sobra na siyang naiinis dahil lang sa ganoon? Nasabi ko naman sa iyo ang dahilan, di ba? Naipikit ni Jasmine ang mga mata. Mali nga siguro itong naramdaman ko para sa iyo, David. Oo, mali nga siguro minahal mo rin ako. Agad niya itong tinalikuran kapag Juan ay hindi ito sumunod sa kanya. Tumulo ang kanyang mga luha. Nasasaktan siyang nararamdaman niyang hindi siya tunay na mahal ni David. Bigla na lang kasing umusbong yun sa kanyang damdamin. Jasmine, mahal kita. Bakit pa ang daming pumapasok sa isip mo ngayon? Nalilito rin naman si David. Umalis ka na lang, David. Mukhang hindi pa talaga ako importante dyan sa puso mo. Dama niya ang pagiging madrama niya. Nang maramdaman niyang nakasunod na sa kanya si David, ay tsaka naman niya ito nilingon. We should part our ways. Hanggang dito na lang siguro ang walang kasiguraduhang ugnay na ito. Isa sa kinatatakutan niya noon ang magsabi ng ganito. Kita niya ang panlulumo ni David. Nasasaktan niya ito at nasaktan din naman kasi siya sa ideyang nararamdaman niyang hindi siya nito tunay na mahal. Hindi ko hayaang mangyari yan. Wala kang karapatan na sabihin yun dahil mahal naman natin ang isa't isa. Pinigilan siya nitong humakbang. Pero pinadarama mo sa akin na hindi mo ako tunay na mahal. Hiyaw ni Jasmine. Hindi agad nakapagsalita si David dahil nawala naman na ang kanyang mood ay umalis siya sa brand store. Umiiyak siyang naglakad pa uwi. Ayaw niyang sumakay ng tricycle dahil hindi siya makaiyak na maayos. 3 araw nang hindi pumapasok si Jasmine sa trabaho. Todo na ang text si Harry sa kanya, baka raw maawol siya. Ayaw ko nang pumasok, Haris. Magre-resign na ako. Sagot niya sa tanong nito sa kabilang linya para maging maliwanag na ang lahat. Dahil lang ba sa hindi kayo nagkaintindi ng kapatid ko? Idadamay mo ba ang trabaho mo na bumubuhay sa iyong pamilya? Look at you, Jas. Ikaw ang magiging kawawa. Tama ang lahat ng sinabi nito. Naipikit na lamang niya ang kanyang mga mata. Nagpunas na naman siya ng luha. I will give you a chance. Pumasok ka ngayong araw. Saad nito? Pag-isipan ko na mabuti. Sagot naman niya. Talagang pag-isipan muna. Wala ka nang dapat pang aksayin ng oras dahil masasayang lang ang lahat ng ito. Tugon din nito sa kabilang linya. Agad na lamang niyang pinatay ang tawag. Tumitig siya sa kisame na para bang doon niya makukuha ang sagot sa lahat. Hindi nga siguro kami para sa isa't isa ni David. Sabi niyan tumayo na. Nagmadali na lamang siya maligo at magpihes. Pagkatapos ay tinuntun na niya ang brand store. Nang nasa harap na siya, ay pumasok na siya agad. Bakit ang tahimik dito? Taka niyang tanong. Hinanap niya agad sa likuran si Haris, pero nagulat siya nang bigla may tumugtog na sobrang lakas. Napatigil siya at biglang dumadagundong ang kanyang puso. Hello? Hindi ito ang nakasanayan niyang brand store. Haris! Tawag niya sobrang lakas. Ngunit ang tugtog ay nag-ipig. It becomes sweet. At alam yon dahil paborito ni David yung ipatugtog habang nasa kotse sila. Nag-aaksaya lang ako ng oras dito. Inis niyang sabi. Tumalikod na agad si Jasmine. Ngunit hahakbang na sana siya para makalabas na ay bigla siyang
May naramdamang presensya ng lalaki sa kanyang likuran. Jasmine, wag ka muna umalis. Please. Wika ni David. She missed his calm voice. Kahit 3 araw lang niyang hindi iyon narinig. Para saan pa, David? Giit naman niyang gusto niyang umalis. I miss you, Jasmine. Hindi na kita pinuntahan sa inyo dahil gusto kong makapag-isip ka pa ng malalim. But now, gusto kong humingi na paumanhin dahil naparamdam ko sa iyo hindi totoong pagmamahal ko. Mahal kita, Jasmine. Hanggang ngayon ay yun pa rin ang nararamdaman ko para sa iyo. Paliwanag nito sa kalmadong boses. Hindi siya agad nakapagsalita. Simula noong nakilala kita, alam ko na talaga sa sarili ko na sigurado na ako sa iyo. Walang halong biro ang mga effort at pagmamahal ko sa iyo. Nag-iingat nga ako na baka masaktan kita. Hindi mo ba ako paniniwalaan sa mga sinasabi ko? Doon na siya napatingin ng diretso sa mga mata. David, I am so sorry kung nagkaganito ako. Sagot niya, tumutulo na ang mga luha. Naiintindihan kita, Jas. Hindi ko rin naman magagawang magalit sa iyo. Paliwanag pa nito, hinayaan na niyang makalapit sa kanya si David. Hinawakan nito ang kanya magkabilaang pisngi. Nagtitigan silang dalawa. Thank you for showing your love to me, Jasmine. Damang-dama ko ang pagmamahal mo. Alam ko may nagawa akong mali, pero sana mapatawad mo ko. Mahina lamang ang boses si David. Kita naman niya ang mga luha nito. Pinapatawad na kita. Wika niya. Tumango si David. At sana mapatawad mo rin ako. Sambit pa ni Jasmine. Wala kang kasalanan sa akin, Jasmine. Pero ang mahalaga ngayon ay sigurado na tayong dalawa sa ating pagmamahalan. Galit ka pa ba sa akin? Hindi na. Sagot niyang napahawak sa braso ni David. Ngumiti ito sa kanya. Sandali pa ay bigla itong lumuhod sa kanyang harapan na siyang ikinagulat niya. David? Nauutal si Jasmine. Alam kong sobrang bilis ito. Ayaw kong magtagal pa ito. Baka kasi maunahan ako ng ibang lalaki dyan. Natatawa ito. Ano bang gusto mong gawin? Kahit alam na niya kung saan patutungo ang ginagawa ni David. Numiti ito. Jasmine, gusto ko nang maitalis sa iyo. Mahal kita at ayaw kong masayang yun, Jasmine. Will you be my wife? Bago pa man siya makasagot ay napatingin siya sa direksyon ng likuran. Nandoon si Harris at ang mga magulang ni David na nagingitian. Nagpicture at video ang mga ito. Bumaling na ulit ang paningin niya kay David. Yes, David. I will be your wife. Masaya siyang sinabi yon. Isinuot na ni David ang singsing. Pagkatapos ay mahigpit siya nitong niyakap at hinalikan pa sa noo. Thank you, Jas. Thank you, thank you. Masaya nitong wika. Nagpalakpakan ang mga nasa likuran. Tumingin sa kanya si David kapag kuwan ay hinalikan siya nito sa labi. Nandito pala ang mga magulang ko. Sila ang may ideya nito. And of course, isa rin ako. Paliwanag ni David. Lumapit na sa kanila ang mga magulang nito at si Harris. Bigla siyang na-intense. Hello po. Bati niya sa mama ni David. We finally meet, Iha! Masayang tugon nito. Nabigla siyang niyakap siya nito na sobrang higpit. Welcome to our family, Jasmine. Masayang sambit pa nito. I'm Rika and this is my husband, George. He is deaf and can't speak. Ngumiti siya sa mga ito. Tinignan niya si Harry sa kumindat lang sa kanila. So, let's go to the next venue? Pagsasalita ni David. Tara na! Gutom na kasi ako. Hirit naman ni Harris. Kasiyahan lamang ang naramdaman ni Jasmine sa mga oras sa iyon. Walang mapagsisidlan. Kailangan na malaman ito ng mga magulang ko. Bulong ni Jasmine kay David. Alam na nila. Nag-video si Harris.
At nakapagpaalam na ako sa kanila. Naghihintay na sila sa venue. Hindi niya inaakala na isa palang plano ang lahat, kaya yumapo siya ng yakap kay David. Isang buwan ang matuli na lumipas, kasiyahan at pagmamahal lamang ang kanyang naramdaman mula kay David. Nitong nakaraang linggo ay bumili si David ng isang napakalaking mansyon na magiging bahay nila. Han, may sasabihin ako sa iyo. Informa niya nang nasa loob na siya ng kotse. Lumingon ito sa kanya. Pupunta kasi sila ngayon sa Boracay. Bago pa man sila makarating doon, ay dapat nitong malaman ang kanya sorpresa. Ano naman yun, Han? Taka nitong tanong. Ngumiti siya. Buntis ako. Itinigil na muna ni David ang sasakyan sa gilid. Kitang-kita niya ang pagkabigla nito. Oh my gosh! Bakit kayo mo lang sinabi sa akin? Natawa siya. Surprise! Kinulot ni David ang kanyang pisngi hanggang sa muli itong nagmaniobra ng kotse. Magiging ama na ako! Masaya nitong sambit. At magiging ina na ako! Siya naman ang nagsalita. We shall let them know pagbalik natin galing sa Boracay. Imporma nito. Tumango siya. Kapag Kwan ay hinawakan nito ang kanyang kamay. Hindi ako makapaniwala na nagbunga na pala ang lovemaking natin. Kung sinabi mo sana agad, ay naging gentle ako sa mga gabing lagi tayong nagla-lovemaking. May nakakalokong tinig nito. Pabiro niya itong hinampas sa braso. Hay nako, ang kulit mo. Mas makulit ka pa kaysa sa akin. Depensa nito. Naalala ko pa noon, parati mo akong kinukulit na bilhin na lang ang mga damit araw-araw para marami kong komisyon. Natawa siya. Parati naman kasi niya itong kinukulit. Natahimik silang dalawa hanggang sa hinawakan nito ang kanyang kamay. Hindi ko pa sana sasabihin sa iyo to. Pagsasalita ni David. Ano naman ang sasabihin mo? Tanong niyang nagtataka. Ngumiti ito habang nakatuon ang paningin sa daan. Next month na tayo magpapakasal. Sa USA yun mangyayari. Nanlaki ang kanyang mga mata. Napatakip siya sa kanyang dibdib. Tumulo na rin ang kanyang mga luha. Oh, bakit ka naman umiiyak dyan? Natatawa nitong tanong. Noong bata pa kasi ako, ay talagang pangarap kong maikasal sa isang lalaking sobrang mahal ko. At tinupad mo yun, Han. I am so grateful. Grabe, sa USA pa talaga? Hindi makapaniwala niya sabi. I will spoil you, Han. Wala pa ito sa mga nararanasan mo. Ihanda mo sarili mo kasi marami pa akong gagawin. Puno ng paninigurado ang boses ito. Natahimik siya at pinunasan ang kanyang mga luha. Worth ba talaga akong mahalin, Han? Bigla niyang tanong dito. Inihinto naman agad ni David ang sasakyan. Nang maihinto, ay hinawakan nito ang kanyang dalawang kamay. Titik na titik ito sa kanya. Sobrang worth it mo, Han. Don't question yourself about it. Hindi ako nagsisisi minahal kita. At hindi ako magsasawa na mahalin ka. She could feel the sincerity of his words. Muli na naman tumulo ang kanyang mga luha. Ang swerte ko naman sa'yo. Sagot niya. Swerte natin sa isa't isa. Depensa ni David. Kapag Kwan ay lumapit ang mukha nito sa kanya, hinalikan nito ang kanyang labi. I love you, Jasmine. With all of my effort, love, care, and love again. Nakangiti ito habang sinasabi, I love you too, David. Muli nang nagpatakbo si David. Sa minutong yon, may narealize si Jasmine. Kailangan niya magtiwala sa isang lalaking walang ibang ginawa kundi ang mahalin siya ng todo. Hindi niya sasayangin ang lahat ng ito. At dito na nga po nagtatapos sa magandang istoryang ito. Don't forget to like, share, and subscribe. Hanggang sa muli, paalam!